Red flag namin yung foreign passport niya. So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we will put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal. At kung lumabas man, mahuli natin. So, sa tingin niyo sir, paano siya nakalabas dun sa gated community? Ang Europe naman, madali umikot yan eh. Wala nang borders yan eh, di ba? Para umikot ka na ng Amerika. So hindi siya dumadaan sa passport control. Ang ano lang daw yung apostille, kailangan mo magpakita ng passport noon, pero hindi naka-flag yung ano niya, yung foreign passport eh. So, kailangan pa namin makuha. Hindi pa binibigyan ng Portugal yung copy ng actual passport niya eh. So pag makuha namin yan, pwede namin i-flag talaga sa Interpol yung ano niya, yung identity. Paano yung process niya sir? Kasi foreign passport siya. Yes, foreign passport siya, but he committed the crime in the Philippines eh. So kung gano'n, pwede siyang wanted dito. And we can pass it as on a red notice using that passport, hindi yung Filipino. Ngayon kasi ang cancel sa kanya yung Filipino passport pa lang eh. So papakancel natin yung foreign once we get a copy of it. Paano yung process niya sir? Matagal po or... Hindi naman. Kailangan lang natin makuha yung passport. That's a higher level discussion sa DFA na yan eh. Sila mag-uusap yan. Well, wala tayong extradition treaty sa Portugal eh. So, in that respect, may hirap ang coordination yan. Ang batas kasi nila, if the crime was committed prior to the commission of the passport, pwede siyang extradite. Pero to my best of my information, 10 years ago yun nakuha yung passport niya. Ay yung majority of his crimes was committed in the last 10 years, 2016 to 2026. So, naghahanap kami kung meron siyang violations before that para pwede siyang ma-extradite papunta rito. Sir, ano yung challenge? Bakit may balik ka na sa Sweden siya lang? Well, ang dami pera kasi. Basta ganun kadami yung pera mo, movement is much easier. So, ang naka-amlak ngayon ng assets siya dito. Pero we have set a precondition na kung gusto nyo mag-usap, mag-restitute muna siya ng $1 billion papunta sa Philippine government so we can solve the housing problem here. Kasi ninako niya sa tao yun, dapat ibalik natin sa tao. So kung makita ko kung magbigay siya ng 60 billion, ang buong ISF ng Metro Manila, mabibigyan natin ng bahay. So ayun ang ano namin yan, ayun ang target namin yan. Nahihirapan din ba siya revelation? Again? Even this revelation, yung bubik niya dahil sa powerful fake na passport niya, anong danger sir na makagalaw pa siya outside Europe? Mahirap yun kasi pag lalabas siya ng Europe ngayon, red flag talaga eh. Di ba na yun, nakita niyo yung e-gate? Di ba marami, buong mundo naka-e-gate na eh. So kung dadaan siya ng gano'n, mapa-flag kagad talaga siya. So yung ganun kapangyarihan na passport, ano lang yung limit ng galaw niya? Pwede ma-access? Very limited yan. Sa Europe kasi wala silang borders eh, di ba? So, very limited. Hindi siya makaka-check-in sa mga hotel kasi yung mga credit cards rito frozen na eh. Maliban, kung alam namin, mga $100 million ang dinala niya abroad via crypto eh. Kung ayun ang nagagamit niya. Criminal talaga. Marunong talaga sa krimen. Pati escape route ng pera, escape route ng bahay niya, kung saan siya titira, alam niya. Escape route ng pera, meron siya. Escape route kung paano siya iikot, alam niya rin. Criminal talaga. More than a congressman, more than a businessman, he was a criminal. Ano yung challenge sa Intel? Ano yung challenge sa Intel? We're working on foreign shores. Hindi kasi sa Pilipinas yan eh. So, we're working on foreign shores. Limited ang resources natin doon. Diba? So, ayun ang biggest challenge doon. But we'll get him. We will get him. We'll get him soon. Sir, Yes, we will be. Yes, he is.